Dahil karamihan nga sa inyo ay kilalang kilala na nga ang ating kababayang si Kai Sotto. Si Kai nga ang future ng Philippine basketball at inaasahan nga na ang karamihan sa ating mga Pinoy na next year ay madadraft na itong si Kai sa NBA. Ngunit hindi nga lang si Kai Sotto ang Asyanong big man ang nakikilala ngayon sa Amerika. May isang Chinese high school prospect ang gumagawa din ngayon ng pangalan sa Amerika na maaaring makatapat ng ating kababayan na si Kai Sotto in the future. Maaaring sa NBA at maaari din sa international tournaments. Ito nga ay si Harold Yu ng Class of 2021. Kilala nga ang bansang China sa pag-produce nito ng mga quality big man. Nangunguna na nga dito ang best ever Asian player at one of the all-time best centers na naglaro sa NBA na si Yao Ming. Andyan din sina Yi Jianlian at Zhao Qi na kapwa nakapaglaro din sa NBA. Ang China nga ay matagal-tagal na din naghahanap ng susunod sa yapak ni Yao Ming. At si Harold Yu ang isa sa mga players na napipisil nilang maging sunod na Yao Ming. Kung magpapatuloy pa nga ang development ng laruan ng batang ito. Halina't pag-usapan natin itong Chinese high school prospect na ito. Ngunit, kung bago ka pa nga lamang sa aking channel, ay please mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para hindi ka mahuli sa mga basketball usapan natin. Si Harold Yu na may height na 7'3" ay isang Chinese basketball prospect na lumipad nga patungong Amerika para dito mag-aral at maglaro at hasain ang kanyang basketball skills sa pinakasikat niyang high school team ngayon sa Amerika na siya nga ding pinaglalaroan ngayon ng anak ni LeBron James na si Bronny James na nakikitaan din ng malaking potensyal. Ang team na to ay ang Sierra Canyon. 17 years old pa nga lang itong si Harold Yu at maaari pa nga tumangkad dito. At marami pa nga din itong kailangan ma-improve kung gusto nga nito makapaglaro sa NBA in the future. At ngayon mga kapatid, let's make a comparison between Kai Sotto at Harold Yu kung sino nga ang better player as of now. Simulan na natin mga kapatid. Who is the stronger player? As of now, Kai needs to gain more muscles. Kasi, at his position ay medyo manipis pa nga ang katawan ni Kai Sotto. Kahit na malaki na nga ang development nito sa kanyang pangangatawan mula nang tumuntong ito ng Amerika. Si Harold Yu naman ay tingin ko ay tamaan na ang timbang sa kanyang height na 7'3". Ngunit, ang downside nga ng pangangatawan nito ay medyo may kabagalan nga itong gumalaw na kailangan niya nga ma-improve para makasabay siya sa mabibilis na mga sentro ngayon. So para sa akin, mas may advantage physically itong si Harold Yu. Pangalawa naman tayo mga kapatid. Who is the more athletic player? Strength-wise, ay mas lamang nga si Harold Yu as of now. Ngunit, pagdating sa pagiging agile big man nga, ay walang kwestiyon na si Kai ang mas lamang. Hindi ko sinasabing ang agility ngayon ni Kai ay sapat na. Kailangan pa rin niya itong pagtuunan ng pansin para mas maging effective ito sa kanyang laro bilang isang modern big man. So sa tanong ngang who is the more athletic player, ay para sa akin, pantay lamang sila sa kategoryang ito. Pangatlo, who is the better passer? Dito ay medyo malaki ang agwat ng dalawa. Kai is the better passer para sa akin. At madalas nga itong kinukumpara kay Nikola Jokic na kilala nga sa mga impresibong mga pasa nito kahit na siya ay isang sentro. Magaling din naman pumasa itong si Harold Yu. Kaya nga lamang, sa kategory na ito ay higit na mas lamang itong ating pambato na si Kai Sotto. Nagagamit nga ni Kai ng mabuti
ang height nito para makapag-create at mahanap ang mga open nitong teammates para sa mas high percentage shots. Pangapat, who is the better finisher at the rim? Finishing efficiently around the basket requires the ability na makalapit sa rim at ability na makapag-layup or dunk once you get there. So, it requires enough strength at yung flexibility ng isang player to finish at the rim. Si Harold Yu, sa kanyang lakas at bigat, ay may mas advantage na mas makalapit sa rim. Ngunit, hindi nga ganun kagaling ito sa pag-finish at the rim dahil kulang pa nga siya sa mga lateral movements. Habang itong si Kai Sotto naman ay kayang-kaya din pumuwesto malapit sa rim at mas may kamay ang bata natin. Mas magaling itong mag-create ng kanyang tira kapag malapit na siya sa rim. He can use his both hands sa pagtira, kagaya ng mga hook shots, layups or dunks. Kaya mas versatile itong big man kaysa kay Harold Yu. Kaya nga sa tanong na who is the better finisher at the rim, ay para sa akin ay itong ating kababayan na mas lamang dito. Sunod naman ay who is the better shooter. Mas may galaw nga itong si Kai at mas may footwork. Kaya mas madali sa kanya mag-create ng sariling shots at mas may kamay nga ito kaysa kay Harold Yu. Di ko naman sinasabing walang shooting itong si Harold Yu. Kaya lang, percentage wise, lamang talaga ang ating pambato dito. Alam din naman natin na si Kai ay isang modern big man, which means kaya nitong maging stretch big at talagang may tira sa labas itong si Kai na isang malaking advantage pag siya ay naglaro sa NBA. So sa question na who is the better shooter, ay lamang na lamang nga ang ating kababayan dyan. Sumunod naman tayo mga kapatid. Who is the better ball handler? Alam naman natin na kung ikaw ay isang big man, ay napakalaking advantage mo na kung magaling kang magdala ng bola. The likes of Nikola Jokic, Dirk Nowitzki, at Anthony Davis ay mga sample ng big man na mayroong impressive ball handling abilities at skills na nagagamit nila bilang malaking advantage at para mas maging effective sila sa kanilang posisyon. Si Harold Yu nga ay medyo may kabagalan at wala ngang gaanong lateral movements at bibihira nga itong makapagbaba ng bola dahilan na rin ng kanyang height at weight. Habang itong si Kai Sotto naman ay may pangilan-ngilan ngang highlights to na nagpapakita na kayang-kaya niya nga magdala at makapagbaba ng bola. Nagbi-behind the back pa nga ito na madalas nga nating nakikita sa laruan ni Andray Blatche. Kaya sa kategoryang ito ay mas lamang talaga ang ating pambato na si Kai Sotto. Ang sunod naman ay who is the better shot blocker and defender? Para sa akin mga kapatid, ay parehas naman na threat itong dalawa sa depensa dahil na din sa kanilang height at wingspan. Ngunit ang depensa nga at shot blocking ay ang mga bagay na kailangan pa nilang ma-improve. Kaya sa kategoryang ito ay parehas lang sila na dapat mag-focus din sa depensa at hindi nga lang sa opensa. So, sa tanong na who is the better shot blocker and defender, it's a tie yan para sa akin. At ang panghuli nga, ang pinaka-importante sa lahat, who has the higher basketball IQ? Basketball IQ is basically the combination of your intelligence and basketball knowledge which you apply while playing on the court. So it means
Kung sino ang mas may abilidad na mag-create ng smart plays, mas may ability to read the plays of the opposing team, ability to make better shot selections, lower turnovers, ability to find your open teammates, at kung sino ang mas nakakaintindi ng role nila sa team. So, with those factors, sa tingin ko ay mas nakakalamang pa rin itong si Kai Sotto. Ito ay opinion ko lang mga kapatid ha. So, all in all, para sa akin, Kai is the better at mas pulidong big man kaysa kay Harold Yu. I am not hyping Kai Sotto. Hindi dahil kababayan natin si Kai Sotto. Para sa akin, talagang better player itong si Kai Sotto compared kay Harold Yu as of now. As of now ha, pwede pa yang mabago sa future. Depende sa magiging takbo at development ng mga training ng dalawang ito. Pero, with the progress na pinapakita ni Kai Sotto at yung sobrang dedication niya sa laro, tingin ko ay mahihirapan itong si Harold Yu na mahigitan o di kaya ay mapantayan man lang ang laro nitong si Kai Sotto. Ang lahat ng ito ay opinyon ko lang mga kapatid ha, at maaaring iba din ang opinyon nyo. Kaya naman, suportahan na lang natin itong dalawang Asian prospects na ito sa kanilang road to NBA. Lalong-lalo na nga itong si Kai Sotto na alam naman nating lahat na lagi niyang dala ang bandila ng Pilipinas saan man siya maglaro at magpunta. So, please continue to support our kababayan. At alam ko na si Kai Sotto na ang magiging kauna-unahang homegrown Pinoy na makakapasok at makakapaglaro sa NBA. Tiwala ako sa kanyang kakayanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. At please, don't forget to subscribe. Ito ang Pinoy Sports Talk. Hanggang sa muli. Bye-bye.